Chris! Tapos na kami Orientation na Delta. February 6, 2024, first time namin umatid ng orientation. Wala kaming dala kundi pamasahe lang. Kaya naman hindi kami doon nakapag-enroll. Yon. Kukwento ko na nga din yung backstory lang. Backstory. Ganito kasi yun. Yon. Kukwento ko na nga din yung backstory lang. Backstory. Ganito kasi yun. Ako kasi, pangarap ko talaga na makapag-trabaho abroad. Nung nagmamatured na ako, tapos namumulat na ako sa realidad ng mundo, sa hirap ng buhay. Pangarap ko talaga na makapag-abroad. Tapos, hindi ko alam paano magsisimula mag-abroad, paano yung mga process ng pag-abroad. Ang alam ko lang kasi dati na pag high school lang yung tinapos mo, makapunta ka lang ng abroad, magdi-DH ka. Ako, ayoko naman na mag-DH, hindi naman ako ganun kasi pag maglinis-linis. And hindi rin ako mahilig mag-alaga ng bata. So, ayoko mag-DH. Hindi naman ako against sa mga DH kasi sobrang sisipag nila, sobrang dedicated nila sa trabaho kahit ang hirap-hirap ng ginagawa nila. Tapos minsan namamaltrato pa sila ng amo nila. Kaya sobrang proud ako sa mga DH. Pero ako kasi, syempre, iba-iba naman tayo ng gusto. Ako kasi ayoko mag-DH. Tapos nung nakapagtrabaho na ako sa company dito sa Pilipinas, sa mga company, manufacturing company din, ganyan. Nakapagtrabaho na ako, sabi ko, nagkaroon ako ng idea na siguro pwedeng mag-factory worker sa ibang bansa. Pero hindi ko alam kung sang bansa pwedeng mag-factory worker. Kasi hindi ko rin alam yung process. Hanggang sa parang ang natatandaan ko, one time noon is nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko nga yung South Korea job hiring as factory worker, ganyan. Tapos yun, doon ako nagkaroon ng interest na alamin yung process kasi gusto ko nga factory worker or kahit hindi factory worker, basta hindi DH, kahit yung sa mga condo cleaner, ganyan, on-call condo cleaner, basta hindi lang DH, okay na sa akin, basta maka-abroad ako, basta hindi DH. Tapos yun, nakita ko nga sa Facebook yung Korea, factory worker, yun. Doon ko na, nagka-interest na ako na alamin yung process, paano. Tapos nung nababasa ko na sa Facebook na government to government system, walang agency, walang placement fee, ganyan. Lalo akong naiengganyo na dun pumunta na lang sa bansa na yon. Kasi government to government, so parang ako, sabi ko sa sarili ko, parang mas ligtas na pumunta dun sa bansa na yon kasi government to government system nga siya, wala siyang agency. At saka parang iwas scam. Kasi diga maraming nag-abroad na nai-scam dahil sa placement fee. Tapos yun, nai-scam lang sila, ganyan. So parang ako, sabi ko, okay, parang okay dito. Dito ko na lang gusto. Pati kaya din nagustuhan ko doon, isa pa is, before ko malaman na may ganun silang program sa South Korea, may mga nakasalamuhan na din ako noon before ng mga Koreans bago ko nalaman na may ganun silang program sa Korea. Kasi share ko na din kasi before nag-church ako sa Christian church. Christian yung religion. Nag-church ako doon, tapos ang pastor namin doon is Korean. Tapos yung pastor namin na yon, may anak siya na magaling magtagalog. Pure Korean sila. Yung mama niya, yung papa niya, tapos yung anak nung pastor namin. Yan. Pure Korean sila. Tawag sa kanila sa mga missionary sila. Yon. Alam niyo naman siguro yung missionary. Yung asawa nung pastor namin na yon, tinuruan kami ng basic Korean alphabet. Tinuruan niya kami mag-alphabet. Ako, mabilis naman akong observation ko sa sarili ko, parang mabilis naman akong makamemorize about sa mga pag-aaral na ganyan. Mabilis akong makamemorize.
observation ko sa sarili ko. Hindi ko sinasabing matalino ako. Hindi ako ganun katalino. Basta mabilis lang akong para observation ko lang sa sarili ko, mabilis akong mag-memorize. Tapos nung tinuruan kami noon, na-memorize ko siya in one day. Lahat ng alphabet na yon na-memorize ko siya in one day. Pero hindi ko siya ganun minemorize. Hindi ko sobrang minemorize din. Kahit memorize ko na siya, hindi ko yung tawag, alam ko lang siya yung itsura niya, ganyan. Pero yung pinakang tawag niya, hindi ko masyadong memorize yung mga ganon. Kasi nga, parang, hindi naman ako hindi ko pa nga kasi alam na pwede ka makapagtrabaho sa Korea pag naipasa mo yung exam ng language nila. Mag-exam ka ng language nila, kapag napasa mo yun, pwede ka makapagtrabaho. Hindi ko pa alam dati na ganon, kahit may nakakasalamuhan na akong Koreans. Kaya, hindi ko ganon pinagtuunan nung tinuturuan kami sa church ng Korean language. Kasi parang naisip ko, para saan ko gagamitin? Parang hindi ko naman siya magagamit kasi nandito naman ako sa Pilipinas. Tapos, meron akong pangarap na makapag-abroad, pero hindi ko naman alam na sa Korea pala yung magiging gusto ko na makapunta. 'Di ba? Di yon, nasa ulo ko yon. Tapos, syempre, yung parang linggo-linggo ko lang naman sila nakikita. Saturday and Sunday, kasi Saturday nun, nagko-choir ako nun sa church. Ewan ko nga kung bakit kinuha ko na choir doon, di naman maganda yung boses ko. Yon, nagko-choir ako nun. So, Sunday, nakikita ko nakakasalamuha ako ng Korean, yung pastor namin, yung anak niya, pati yung asawa niya. Kasi Saturday, meron kaming practice para sa choir, and parang Bible study din yata every Saturday. Hindi ko natanda, matagal na kasi. Tapos Sunday, nakakasalamuha din ako ng Koreans kasi church day, ganyan, gospel day. Syempre, yung Saturday and Sunday na nakakasalamuha mo, may nakakasalamuha kang Koreans, kahit hindi mo naman sila maghapon nakakausap, parang naaano ka din dun sa nila, sa culture nila ba, paunti-unti, nagiging interesado ka dun sa culture, tuturuan ka rin nila ng mga basic na salita, like, hi, how are you, diba, annyeonghaseyo, ganyan, tapos, thank you, kamsamnida, tinuruan nila kami ng mga ganon, yung basic greetings. Yan, basic greetings. Basta yung basic lang na alam nila na masasalita namin. Basic word, ganyan. Pero yun nga, hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin yun dati kasi hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. Bakit ko ba kinukwento sa inyo yung past story na to? Kasi, nung nakasalamuha ko yung mga Koreans na yon, di pa ako malis dun sa church, meron silang months. Minsan meron silang months na like, parang minsan December, madalas December, every December yata yon. Basta meron silang months na nagpapapunta sila dito ng medyo madaming Koreans, babae, lalaki, ganyan. Tapos nakakasalamuhan namin yon kasi parang nagmi-mission sila dito. Basta may ganun sila. May ganung program sila doon, yung mga missionary, meron sila dito na papapuntang mga ibang Korean. So, syempre, may mga pogi doon, may mga opa, tapos, ang gaganda ng mga unni, 'di ba? Parang ako na-inspire ako sa ganda nila, sa puti, tapos sa pogi ng mga opa. Kasi parang, unti-unti, naging interesado na ako sa Koreans, ganyan. Tapos, naano na din ako na mag-ano ng mga Korean drama. Doon na ako yun, yung nagsimulan ako na manood ng mga Korean drama kasi yung popogi nila, ganyan. Hanggang sa, yun nga, fast forward na nga nun, umalis na ako ng church nun. Kasi nagtrabaho na ako nun. So, parang yung naging trabaho ko is hindi Sunday yung rest day, so di na ako makapag-church doon. Kaya, yun, tinigil ko na yung pag-church doon. Tapos yun, nalaman ko na din nun na nakita ko nga sa Facebook na pwede ka makapagtrabaho sa Korea kapag napasa mo yung language exam nila. Tapos yun, lalo ako naging interested sa Korea noon.
Tapos, parang dahil hindi na ako nag-attend nun sa church, nag-self-study pa rin ako nun. Dun ko na sobrang sinaulo yung alphabet nila nun. Minemorize ko na talaga ng bongga. Dati kasi parang basic lang din na alphabet yung alam ko. Minemorize ko na lahat ng alphabet. Tapos, nag-memorize na rin ako ng iba pang greetings, ng iba pang word, vocab ba. Yan, nag-memorize na rin ako paunti-unti. Tapos yun, nagkaroon ako ng medyo knowledge sa Korean language. Pero hindi ako pa ganun kagaling. Sobrang konti pa lang yung knowledge na alam ko sa Korean language and sobrang dami ko pang dapat na matutunan sa Korean language. Tapos yun, simula nun, di na nawala sa isip ko yon hanggang sa parang one time nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko nga na may free orientation daw ng Korean language. Nag-message ako sa page na yon. Tapos, yon, nakapagpa-reserve ako ng slot for free orientation. Yun nga yon, February 6, 2024, pumunta kami ng free orientation sa Calamba sa Roland S. Flores Tutorial Services. Yon, doon kami nag-attend ng KLC, free orientation. Nainganyo palalo ko nun kasi nababasa ko nga sa Facebook na 80,000 daw per month yung pinaka-minimum na sasahodin mo doon. So ako, syempre, practical, mukha tayong pera. Kailangan natin ng pera para mabuhay tayo ng maalwan, para mabuhay tayo ng matiwasay dito sa mundo. Napakamahal na ng bilihin. Kaya yon, ako talaga aminado ko mukha akong pera. Kaya gusto kong pumunta sa bansa na malaki yung sahod. Doon pa ako mas lalong naengganyo. Di talagang umattend kami doon sa orientation na yon. Tapos pag-attend namin doon sa orientation, nalaman namin yung process. Syempre, nalaman din namin yung advantages, disadvantages ng pagpunta doon. Tapos, hindi pa namin alam nung una na pagkatapos pala ng orientation, pwede kang magpa-reserve ng slot for enrollment. Akala ko talaga orientation lang yon. Tapos ang dami naming umattend nun. Siguro nasa 50 plus din kami nun or 100 din, ganon. Di ko na sure. Basta madami na. Puno kasi yung buong room. Isang room kasi yon, napuno kami doon. Dami namin nun. Iba't ibang gender. Tapos, may mga nagpa-reserve. Kami nun, syempre, ang dala lang talaga namin ng boyfriend ko nun, pamasahe. Pamasahe lang talaga, saktong pamasahe lang namin balikan, papunta at pauwi. Hindi nga kasi namin alam na pwede kang magpa-reserve for enrollment. Kaya naman, sumabakan agad kami kasi nainganyo ako dun sa sahod. Tapos may alam na ako sa Korean language, Korean culture ng konti. Tapos, yun nga, gusto ko is hindi DH kapag ako nag-abroad. Tapos gusto ko yung paldo ako kasi iniisip ko, aalis na rin naman ako lalayo na rin naman ako sa pamilya ko Syempre, gusto ko dun na sa alam ko na makakaipon talaga ako. Syempre, 'di ba? 'Yon. Tapos hindi kami nakapag-enroll kasi ang dala nga lang namin nun, pamasahe. Gustong-gusto kong nung that time na yon, gustong-gusto kong mag-enroll nun. Gustong-gusto kong magpa-reserve ng slot para mag-enroll. Kaya lang wala talaga kaming dalang pera nun. Kaya umuwi na lang kami. Sabi ko nun sa boyfriend ko na babalik kami doon, mag-enroll talaga kami doon. Tapos, fast forward, maraming nangyari. Naisantabi namin yung pag-enroll sa KLC kasi may mga mas kailangang unahin. Hindi rin naman ganun kamura yung pag-enroll doon. That time, 8K pa lang yun Dahil hindi kami nakapag-enroll, nag-aaral na lang ako paminsan-minsan. Yung pag-aaral ko, pag-self-study ko, hindi rin consistent. Kasi may trabaho ako na as production operator dito sa Pilipinas. Tapos, ang trabaho na yun is 7:20 to 4:20. Pero dapat madaling araw pa lang nasa abangan ka na ng shuttle, sa pick up point ka na ng shuttle kasi kung hindi may iwanan ka, may oras yung shuttle. So madaling araw pa lang nandun ka na. Tapos aawas ka kasi malayo sa Batangas yung trabaho namin. So naka-shuttle yun. Aawas kami minsan pag 3 hours OT pagka pang umaga ka. Aawas ka, mga magte-10 ka na minsan makakauwi kasi sobrang traffic. Tapos syempre,
hindi consistent yung pag-aaral ko. Pag uwi ko, hindi naman pag uwi ko, mag-aaral agad ako. Syempre, may mga gagawin pa rin ako para sa sarili ko, paglilinis ng sarili ko. Tapos yung sobrang pagod ng pagtatrabaho mo diyon. Tapos, kakain ka pa, syempre, o may iba ka pang mga gagawin. So, hindi mo na masisingit minsan talaga yung pag-aaral. Ang hirap pagsabayan na habang nagtatrabaho ka ng full-time dito sa Pinas, isasabay mo yung pag-aaral. Totoo, mahirap. Pero, yun. Pero kapag may chance na time na makapag-aral ako, kahit pa paano nire-refresh ko yung mga napag-aralan ko na dati para hindi ko siya makalimutan. Although, nakakalimutan ko pa din talaga yung iba. Pero tiyaga lang talaga. Dahil di kami nakapag-enroll, tinuruan ko na lang yung boyfriend ko ng basic Korean language, which is alphabet. Pinasa ulo ko sa kanya yung Korean alphabet. And, ang boyfriend ko na yan, hindi ko siya dinadown. Hindi ko siya dinadown ha. Since, I'm just telling the truth lang. Ganito, yung boyfriend ko na yan, hindi siya, kung ako, medyo mabilis ako makasaulo, siya hindi. Medyo slow learner siya. But, I'm so proud of him. Alam niyo kung bakit? Kasi, sa ulo niya na yung Korean alphabet. Yung basic consonants, basic vowels, and complex vowels. Ang hindi niya na lang sa ulo, yung double consonants na 5. Pero 5 na lang yon. This week, alam ko na sa ulo na din niya yon. Kaya naman sobrang proud ako sa kanya kasi kahit hindi siya ganun kabilis makamemorize, mahina siya sa memorization, ginagawa niya talaga lahat, guys. Alam ko na nagsisikap siya na magawa lahat para pumasa kami sa exam. Para makapagtrabaho kami dun pareho. And para yun sa future namin, sa future naming dalawa, sa future ng pamilya ko, sa future ng pamilya niya. Syempre may mga plan kami para sa pamilya namin. Ganyan. Bago kami mag-settle down dalawa. Tapos, edi ayun na nga. Sa ulo niya na yun. At least, 'di ba, kapag ka nag-start na kami, ang start kasi ng class namin ay sa August 17 pa. At least, pagka nag-start na kami ng class, edi may prior knowledge na siya kahit paano makakasabay na siya. And ito pa pala, kaya niya na din na makapagsulat in Korean alphabet, in Korean letter. Wala pa siyang masyadong alam. Sobrang onti pa lang ng alam niyang vocab. Wala pa yata sa 10. Pero, kaya niya na to, guys. Ang ginawa ko kasi is ganito. Ang ginawa ko sa kanya dahil medyo hindi nga siya ganun kabilis makapag-memorize. Pero hindi rin to consistent ha. Kapag may time lang din siya na libre. Last year, sinasabi ko na sa kanya na tuturuan ko siya. Tinuturuan ko naman siya unti-unti nun. Pero nahihirapan siya nung una talaga. Tapos, April this year talaga, in-encourage ko na siya na, love, kailangan mo na itong matutunan, kailangan natin to, para sa atin to, alam din naman niya, at gusto rin naman niya na makapunta doon, dahil nga paldo-paldo doon. Sabi ko sa kanya, this year, pag sumikapan na natin, maging consistent ka sa pag-aaral ng Korean alphabet. Kahit yung Korean alphabet lang muna, basta masaulo mo lahat yon, sabi ko sa kanya. And I'm so proud of him naman kasi napakamasunurin nan, and napakasipag naman niya ngayon. Napakasipag naman niya mag-aral. Lalo na nung sinabi ko na mag-enroll na kami this year, so kailangan niya na masaulo yon. Okay naman siya. And yun nga, April this year, talagang tsinaga ko na talaga siyang turuan. Kasi kahit minsan pagod talaga, sinisingit talaga. Tapos yun, and I'm so proud of me. Kasi syempre ako yung nagturo, and I'm so proud of him kasi nga nasa ulo niya. And kilala ko talaga yan kung paano yun magsaulo. Sobrang hirap niyang makasaulo ng mga bagay, ng mga ganyan. Pero, so proud of him talaga. Tapos, yun, ito pa yung dagdag nga. Kaya niya magsulat into Korean. Wala pa siyang alam na vocab. Ganito yung ginawa ko sa kanya. Para hindi siya mag-base sa romanization, ang ginawa ko sa kanya ay, kunwari may salita na Tagalog. Ang salita na Tagalog na yun ay
kunwari ay tabo. Ganon, tabo. Yung tabo na yon, pinasulat ko sa kanya sa papel, sa notebook na pinag-aaralan niya. Tabo, Tagalog na sulat, tabo. Tapos, hindi ko sa kanya sinabi kung ano yung Korean language nung tabo na yon, kung ano ang tabo sa Korean language. Hindi ko sinabi sa kanya. Ang ginawa ko lang sa kanya, yung tabo na Tagalog, pinasulat ko lang sa letter na Korean. Like, kunyari, tabo, yung letter T na T, sulat niya lang ng T sa Korean. Yung A na English alphabet, sulat niya yung A sa Korean alphabet na A. Yung B na English alphabet, sulat niya lang sa Korean alphabet na B. Yung O, sulat niya lang yung O na English alphabet, sulat niya lang sa Korean alphabet na O. As in, yung Korean yung sulat niya. Pero pag binasa mo yung sinulat niya na Korean, tabo pa din. Hindi yung Korean language or Korean na tawag sa tabo. Hindi yon. Ganon ginawa ko sa kanya. Samplean ko kayo para makita nyo. Yan. Ganito siya. Ganito yung ginawa ko sa kanya. Para matuto siyang magsulat ng Korean letter and para masaulo niya yung Korean alphabet, hindi niya makalimutan, ganito muna yung pinagawa ko sa kanya. Yung Tagalog na tabo, tabo, mismo, ayan mismo, yung letter na yan, T-A-B-O, pinasulat ko sa kanya sa Korean letter, na tabo lang din. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano to, kung anong tawag dito sa Korean word nito. Kung anong Korean word nito, hindi ko sinabi sa kanya. Ang sinabi ko lang sa kanya, isulat niya to, itong mga nakikita niya dito na letter, isulat niya sa letter ng Korean. Ganyan. So, eto, T, diba? T. Etong tabo, hindi niya alam kung ano yan sa Korean, kung anong tawag dyan sa Korean. Ginawa ko to kasi para masaulo niya nga yung Korean, paano nga magsulat sa Korean, paano nga magsulat ng Korean letter, and para nga din niya makalimutan to, practice niya na din yan, kung sa ulo niya na talaga yung Korean alphabet. Like ito, diba tabo? Ito, letter T. Ito, sa Korean, katumbas niyan sa English, alphabet, letter T din. T, T. A, A. B, B. O, O. Ayun. Ganun yung ginawa ko sa kanya. Tapos, lahat ng, nagpapaspelling ako sa kanya ng Tagalog, tapos susulat niya lang yung Tagalog na yon sa Korean letter, para di niya nga makalimutan yung Korean alphabet. And, ayun, sobrang effective naman niya. And, natutunan ko yun pala dun sa, Tagalog siya, Filipino siya, pure Filipino, pero ang galing niya mag-Korean. Isa din yung member sa church namin nung nag-church pa ako. Sabi niya sa amin, nung tinuturuan kami dati na Korean, nung tinuturuan kami na mag-Korean language noon, masaulo yung Korean alphabet noon sa church, dahil magaling siya mag-Korean nun, and marami na rin siya talagang nakasalamuhang Korean nun, sabi niya sa amin, wag daw kaming magbe-base palagi. Yung isip namin, wag namin siyang i-base dun sa, sa romanization. Ba, yung Tagalog word or English word dito sa atin. Wag daw i-base sa romanization ng Korean. Kasi may hirapan kami kasi every time daw na may nakikita kami na Korean letters or may naririnig kami or nababasa na Korean word, iisipin muna namin kung ano yung romanization ng Korean word na nabasa namin o Korean letter na nakita namin. Bago namin yun ita-translate sa talagang Korean letter or Korean alphabet. Ganon, may hirapan daw kami kasi lagi kaming magbe-base sa romanization. So, ganon, yun din yung tinuro ko sa boyfriend ko na wag siyang mag-base sa romanization. Hindi nga siya masyadong marunong mag-romanization kasi may romanization
ang Korean na, 'di ba? Stay. Ganto. Ito. Yoja. 'Di ba? EO, Yoja. Go. Yoja. Ganito siya sa Korean, sa romanization ng Korean. Girl to, girl. Ganito siya sa romanization ng Korean. Pero kung ito-translate natin yan, papakinggan natin, tapos sinabi sa atin na Yoja, isusulat mo siya sa Filipino natin na spelling. Di ba parang ganito lang yon. Yoja. Yoja. Ganyan. Hindi marunong boyfriend ko ng ganito. Hindi siya marunong hindi siya marunong mag-spelling or maglipat sa romanization. Hindi siya ganon. Kasi nga, ang tinuro ko sa kanya, wag siyang mag-base sa romanization. Palaging mag-base siya sa kung ano talaga yung Korean alphabet letter. 'Di ba? Which is yung mga ganto-ganto. Ganyan. Diyan lagi siya mag-base. Sabi ko, sa ganito lagi siya mag-base. Sabi ko sa kanya, wag siya mag-base sa romanization. Kasi, and yun nga, na obserbahan ko na sobrang effective. Kasi mabilis na ng boyfriend ko, mabilis na sa ulo ng boyfriend ko yung Korean alphabet talaga. Kahit na medyo mahina siya sa memorization, nasa ulo niya din naman agad talaga yung Korean alphabet. Kasi nga, hindi kami nag-base sa romanization. Diretso kami sa Korean alphabet talaga. Kung ano yung letter talaga ng Korean alphabet. And yun, ayun na nga, nandun na tayo. Nakakapagsulat na siya ng ganun muna. And sunod nun, kasi hindi niya pa nasa ulo yung 5 double consonants. Pag nasa ulo niya na yon, dun ko na siya pag-start na sa ulo ng vocab. Paunti-unti sa ulo ng vocab. Ganyan. Hindi ko talaga siya binibigla. Like, 20 vocab isang araw. Hindi. Okay na sa akin na ipasaulo sa kanya like 2 vocabs, 3 vocabs to 5 vocabs a day. Pag nag-start na kami mag-aral ng vocabs. Kasi, yun nga, hindi siya ganun kabilis makapagsaulo. So, gusto ko na kung ano yung sasauluhin niya, hindi yun niya yun malimutan kasi hindi madami yung sinaulo niya. 'Di ba? Yun. Ang dami ko nang dinaldal. Yun. Balik na tayo sa orientation. And yun nga, kanina nga, diga nung Feb 6 na yon, February 6, 2024, nag-attend kami ng orientation, hindi kami nakapag-enroll, walang pera. Kulang ang financial. Tapos, ang dami nangyari, na isang tabi yung pag-KLC, pag-enroll sa KLC, and this year talaga, pinag-usapan namin ng boyfriend ko na i-person na namin talaga. Kasi hindi rin naman kami pabata, 'di ba? And hindi rin ganun talaga kabilis makaalis. Hindi rin talaga, lalo na kung ang pag-abroad, sa palaran ng pag-abroad. Marami nagsasabi na sa palaran ng pag-abroad, swertihan, ganyan. At totoo naman yun talaga. And lalo na kung sa Korea ka, sa Korea yung gusto mo na puntahan na bansa para makapagtrabaho at as a factory worker, hindi ganun kadali. Sobrang sapalaran yung pag pinili mo yung Korea na pupuntahan. Pero, nasa sayo naman yun. Choice mo naman yun. Ako talaga, gusto ko talaga doon. Gusto talaga naming dalawa doon. May reasons kami, syempre. Marami kaming reasons, kaya yun yung napili namin. And, sabi namin, napag-usapan namin, if hindi naman mag-click yung plan na to, meron naman din kaming plan B. Ganon. Syempre, hindi ko nasasabihin dito yung plan B namin. Kasi, sa palaran talaga kasi minsan matagal talaga. Yung reality lang kapag Korea talaga yung pinili mo na bansa na pupuntahan para makapagtrabaho. Ang daming pagdadaanan. Dadating din yung time na sobrang parang nakakainip na, ganyan. Kasi, intayin mo pang pag nakapasa ka ng exam, hindi naman automatic makakalipad ka kinabukasan. Iintayin mo pa na maselect ka ng employer kasi sa kanila is baliktad. Kung sa atin dito sa Pilipinas, tayo yung pupunta dun sa applyan natin, tayo yung mamimili ng company na pag-applyan natin. Sa Korea, iba. Kapag nakapasa ka ng exam, tapos napasa mo lahat ng kailangan,
mag-aantay ka pa na ma-select ka. Kasi, hindi ikaw yung mamimili. Yung may-ari ng company sa Korea yung mamimili kung sino yung gusto niya na ma-select. And swerte ka kapag na-select ka kaagad. Kapag ka nakapasa ka this year ng exam, na na-select ka agad ng employer, nakaalis ka within the year na nakapasa ka, ang swerte-swerte mo pag ganun. Pero, kadalasan lalo pag babae nga, ganyan, na matagal yung makaalis, madaming. Pero, meron din ng babae na ang demand kasi nila talaga sa Korea is lalaki kasi heavy job doon. Heavy job yung trabaho. Kaya naman konti lang yung mga babae na nakakaalis. Pero before daw, sabi sa orientation kanina, 20% lang yung nakakaalis na babae. But this year or nung mga nakaraang year pa, nadagdagan na siguro mga 30 or 40% na nakakaalis na mga babae ngayon. Pero, alam mo yun, alam ko sa sarili ko na hindi agad ako, if ever na makapasa ko, maipasa ko, alam ko na may possibility na mag-antay ako ng 1, 2 taon, 3 taon bago makaselect ng employer, bago mag-employer. Pero, wala akong doubt. Alam mo yung pakiramdam na wala akong doubt na parang hindi ko iniisip yun. Hindi ako nag-aalala about doon. Siguro kasi gusto ko tong bansa na to. Siguro kasi dito ko talaga gusto na magpunta para makapagtrabaho. Baka ganun. Or siguro kasi hindi pa ako nakakapasa ng exam. Hindi pa ako nakakapag-exam. Kaya siguro hindi pa ako naiinip. Ganun siguro. Tingnan na lang natin kapag nakapasa na ako ng exam kung may inip ako. And yon, kanina nga, Feb 6, hindi kami nakapag-enroll. And kanina, sabi ko, like, katulad ng pinag-usapan nga namin ng boyfriend ko na this year, i-person na nga namin na makapag-enroll sa KLC. And, nag-attend nga ulit kami ng orientation. Kanina, free orientation. Doon talaga namin gusto, yung inattend namin last year na KLC, doon ulit kami umattend ng free orientation ngayon, and doon kami nag-enroll. Doon namin talaga gusto kasi parang feeling ko lang observation ko, nararamdaman ko, instinct ko lang. Maganda yung maganda yung service nila sa mga students. Maganda yung service nila. Kaya yun, napili talaga namin yun na last year nung umattend kami, hindi kami nakapag-enroll. Hindi na kami nag-try na umattend sa iba pang KLC. Parang last year sabi namin dalawa sa sarili ko, or ako lalo na, sabi ko dito ko talaga gusto na mag-enroll ng KLC. Sa nga pala yun? Roland S. Flores Tutorial Services. Dun yun, sa kami, madami silang branch, pero kami pinili namin yung pinakamalapit sa amin, which is Calamba branch. And kaya doon namin gusto kasi hindi ko alam kung pwede tong sabihin dito, pero siguro pwede naman kasi nagpo-post naman sila sa page nila ng mga students na yon, meron kasi silang financial assistance. Kasi, yun din yung iniisip ko. Kung sa iba pang bansa ako pupunta, hindi ko muna itatry dito sa Korea. Gustong-gusto ko naman dito. Kung sa ibang bansa pa ako pupunta, na may malaking placement fee, tapos walang financial assistance, saan ko kukunin yung pang placement fee? Sobrang wala akong pagkukunan talaga ng pang placement fee. Dito sa Roland S. Flores Tutorial Services, meron silang financial assistance. Malaki rin kasi yung magagastos mo bago ka makaalis. Kasi yung pagbabayad sa exam, medical, and yung mga babayaran mo sa government na mga requirements, ganyan. Malaki din siguro 80 to 100,000 din yung magagastos mo. May financial assistance sila. So, hindi ko na iniisip yun kasi ang target ko talaga is pag ako na-select, magkaroon ako ng employer, lilipad ako,
kukuha ko ng financial assistance sa kanila. Kaya dun ko gusto. And sila kasi, hindi ka nila pababayaan. Basta students ka nila, hindi ka nila pababayaan hanggat hindi ka nakakalipad. Ihahatid ka nila kahit katagal pa, ilang taon ka siguro mag-antay, basta students ka nila, pagpalipad ka na, ihahatid ka nila sa airport, i-guide ka nila sa lahat ng step by step na gagawin mo. Ganon. So, parang yun, nagustuhan ko talaga yung service nila na ganon. Feeling ko, instinct ko nga na trusted sila, na maganda yung service nila. Tas yun nga, nag-attend kami kanina ng free orientation and I'm so happy. We're so happy kasi nakapag-enroll kami.